sa Ehipto at sila po ay pinahirapan ng mga Egyptians dahil nga po sila ay mas dumadami. Mas marami sila kaysa sa mga Egyptians sa panahon na yon. Kaya ang naisip ng mga Egyptian, sila po ay pahirapan nila yung mga Israelita. Noong panahon na yon, tinatawag pa silang Israelita, hindi pa Hudyo. Dahil yun ang pangalan is Israelites. Sila ay pinahirapan sa lupain ng Ehipto. Naalala po natin, kung sa Genesis chapter 15, na sila ay magiging, pupunta sila sa lupain, hindi sa kanila, at sila ay pahirapan doon sa loob ng apat na taon. But dito sa Exodus chapter 1, makikita natin, ito na yung katuparan ng hula na yon na binigay ng Diyos kay Abraham, panahon na yun. Sayin natin, now, these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob. Ito po yung pamilya lang ni Jacob, yung 12 anak niya, maliban sa isa, si Jose. Reuben, yun ang pangalan, Simeon, Levi, and Judah. Issachar, Zebulun, and Benjamin. Dan, Naphtali, Gad, and Asher. All those who were descendants of Jacob were 70 persons. Isipin natin, sila po'y 70 lang. Kung sila ay pumunta sa lupain ng Ehipto, 70 lang sila, 70. Kakaunti lang sila, di ba? 70 lang. For Joseph was in Egypt already. Tandaan natin ang kasaysayan ni Jose, siya pinagbili ng kanyang mga kapatid dahil nainggit sila. Siya yung paborito ng kailang ama dahil noong panahon na yon, siya yung pinakabunso. So, pinagbili nila. Si Jose, nagkaroon sa Ehipto. At nagkaroon po ng magandang katungkulan doon siya yung pangalawa sa Paro. And Joseph died, all his brothers, and all that generation. So, tapos, patay na siya po. Patay na rin yung 12 ni Jacob. Pati si Jose, patay na nung panahon na ito. So, sinasabi sa atin yung time frame. All his brothers and all that generation. But the children of Israel, yung kailang lahi, were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty. So sila ay naging marami kaysa sa mga Ehipto, at sa ganun paraan, sila ay tinitignan na makapangyarihan. Siyempre, marami sila eh. And the land was filled with them. Andun lang sila sa lupain ng Goshen, doon sa northern part ng Egypt, na kung saan ito ay magandang lupain dahil ito ay tinutubigan ng Nile River. Yan ang mouth ng Nile River, doon sa kung saan sila nilagay. So dahil doon sila po yung naging marami at ang mga Israelita, mas mabilis silang dumami kaysa sa mga Egyptian. Alam po natin kung bakit siguro, dahil sila ang bayan ng Diyos at may plano ang Diyos sa kanila. Eh mga Egyptians, sila yung mayaman, usually pagka gano'n ng kalagayan, kakaunti lang anak. Eh mas marami mga Egyptian, ay mga Israelita. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Ang ibig sabihin ng did not know, hindi na nila kinikilala yung mga bagay na ginawa niya. Kasi si Jose ay naging tagapagligtas ng bansang Egypt. Dahil kung hindi sa kanya, magugutom din sila. Yung 7 taon na tagutom, ay 7 taon na kasaganaan, at 7 taon na tagutom. Yun ang nangyari, no? So, sabi ni Jose, mag-iipon tayo ng pagkain doon sa 7 taon na sagana kanya. At ito magiging pagkain natin sa 7 taon na kasalatan. Yun ang ginawa ni Jose. And he said to the people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Mas marami sila, mas makapangyarihan sa atin. Kanya. Ang kinatatakutan nila, baka dumating ang digmaan, kung babasahin po natin yan, at sila ay kakampi sa kalaban. So, matatalo yung mga Egyptians. So, ginawa, makituloy po natin, ginawa silang alipin. Once upon a time, lalo na buhay po si Jose, hindi sila alipin. Sila namumuhay na malaya sa lupain ng Ehipto. Dahil nga po sa magandang bagay na ginawa ni Jose. Pero ngayon, hindi nila kinikilala yun. Ang ginawa ni Jose, at sila naging mas marami. So, gusto nila pigilan. O pigilin yung pagdami nila. So, anong ginawa? But the more, ang ginawa nila dito sa verse 11, therefore they set taskmasters over them
to afflict them with their burdens. So, ginawang alipin, silang gumagawa ng mga syudad ng Parao. So, ito makikita natin, kung babasahin natin yan, makikita natin na natupad yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Sila'y pahihirapan doon sa loob ng apat na rang taon. In other words, simula sa panahon na yan, sila'y nagkaroon ng paghihirap sa lupain po ng Egypto, yun makikita natin. Pero, naalala ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham. Hindi siya nakalimutan niya. May ibig sabihin ng remembered, ito na yung panahon na tutuparin niya yung pangako niya kay Abraham. Hindi naman nakakalimutan ng Diyos, hindi katulad ng tao. So, nakita niya ng Diyos yung paghihirap ng kanyang bayan. Nakita niya. So, ito sabi niya. Now, it happened in the process of time that the king of Egypt died. Yung hari na yun. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out. And their cry came up to God because of the bondage. So, nakita ng Diyos ang kanilang sitwasyon. And God remembered His covenant with Abraham, Isaac, and with Jacob. So, yung pong covenant na yun, makikita natin, dalawang bahagi yun. Yung pangako ng bansa at lupain, at saka yung pangako ng pagliligtas sa lahat ng mga tao sa isang bini na magagaling kay Abraham. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. So siya may gawa lang para ng Diyos. Kinilala niya kanyang bayan, kanya. At gawa siya ng paraan. Hindi natin alam dahil wala nakasulat sa Biblia kung ang bansang ito ng Israel ay sumasamba sa Diyos. Hindi natin alam. Maaaring may panahon na hindi na sila sumasamba sa Diyos. Dahil nandun sila sa lupain ng mga Egyptians na sumasamba sa mga Diyos. Naalala natin later on nang sila umalis mula sa lupain na yun, at si Moses ay tumatagal doon sa bundok na nakikipag-usap sa Diyos. Inutusan nila si Aaron na gumawa ng isang guyang baka, ganyan. At sinamba nila. So in other words, hindi natin alam kung sila'y sumasamba pa rin sa Diyos. Kaya lang, may pangako ang Diyos nagsimula kay Abraham. O ito'y tinapad ng Diyos. Right? Yung makikita natin. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng bansang Israel. Na doble. So sila'y lumaya. Ito yung proseso ng paglaya nila mula sa lupain ng Egypto. At ang pinuno na pinili ng Diyos ay si Moses. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So, ito rin po yung binabasa natin pinag-aaralan. Hindi ibig sabihin ng Diyos ay hindi kumikibo na hindi na nakikita ang ating kalagayan. Nakikita niya. Alam ng Diyos ang kalagayan ng kanyang bayan. So, siya'y gumawa ng paraan. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them out from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and Jebusites. Ito yung mga tao sinabi ng Diyos kay Abraham, di ba? Now, therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Ang kausap ng Diyos rito si Moses. Makikita rin natin sa kalagayan ni Moses. Si Moses, tandaan natin, siya'y tumakas sa ito. Dahil pinatay niya isang Egyptian, at gusto siya patayin ng mga Egyptian. At pinagtanggol niya ang mga kanyang kababayan, pero hindi kinilala ng kanyang kababayan ang kanyang ginawa. Kasi nung susunod na araw, tinanong siya ng mga kababayan niya, papatay mo rin ba kami kanya? Katulad na ginawa sa mga taga-Egypto kanya. So, hindi nila kinikilala ang pagmamalasakit niya. So, wala siyang confidence na pangunahan ng mga taong ito. Kilala siya eh. Kilala siya sa Egypt, di ba? Dahil dati siya kilala no, dahil
tinuturo siya anak ng Paro. Ngayon, babalik siya ngayon doon at siya mangunguna sa para palayain ng bansang Israel sa lugar na yan. Kaya kinakailangan pa ng isang matinding proseso ng Diyos sa kanya para makumbinsin niya na siya manguna. So, tandaan natin, si Moses, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Paano ako magsasalita sa Paro? Hindi ako marunong magsalita. May paraan ng Diyos. Di ba, si Aaron ang kapatid, kanya. Siya magsasalita para sa iyo, kanya. Hindi natin alam kung talagang hindi siya marunong magsalita. Wala, tatakot lang siya. So yun, makikita na siya nanguna sa lupain ng paglabas sa lupain ng Egypto. Hindi ba siya natin sa 12 verse 3. Then he called for Moses and Aaron by night and said, "Rise, go out from among my people." Ito yung pagkatapos na namatay ang lahat ng mga panganay sa Egypto, kasama ng mga hayop. Lahat ng panganay namatay. O ito sabi ng Diyos kay Moses at si Aaron, si Moses ay bunso. Mayroon siyang kapatid na babae at si Aaron ay kuya niya. So sabi ng Diyos dito, then he called out for Moses and Aaron by night and said, "Rise, go out from among my people, both you and the children of Israel, and go serve the Lord as you have said. Also take your flocks and your herds into Shepharon, as you have said and begun, and bless me also." And the Egyptians urged the people that they might send them out of the land in haste. Dahil namatay nga lahat ng panganay. Natatakot sila na pagkaparusahan mangyayari sa kanila. So the people took their dough before it was leavened, having their kneading bowls bound up in their clothes on their shoulders. So yung pagkain nila. Now the children of Israel had done according to the word of Moses. And they asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold and clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, that they granted them with what they requested. Thus they plundered the Egyptians. Di ba doon sa Genesis 15, sila ilalabas na maraming pag-aari kanina. Lumagita sila lumabas na maraming pag-aari. At sila lumabas na isang malaking bansa. Kaysa nung sila pumunta roon. Nung sila pumunta roon, 70 lang sila eh. Ngayon marami na sila, milyon na bilang nila. Mas marami pa sila sa mga Egyptian. At sila mayaman na umalis doon. Dahil kanilang kinamkam ang pag-aari ng mga Egyptian, mga ginto, mga silver, etc. Kaya nga nung sila'y nasa ilang na, at si Moses tumatagal sa bundok, meron silang ginto na pinagawa niya na ng ginintong guya. Eh siyempre, lalo nagalit ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kailang kayamanan, ayon sa pinangako niya kay Abraham. So yun makikita na. So sila'y lumabas sa lupain ng Egypto sa pangunguna ni Moses sa lupain na yun. So, yun ang katuparan, no? Sila'y lumabas bilang isang bansa. At nakita natin sa unang pagkaan natin, naibigay din sa kanila yung lupain. So, naibigay yung lupain, at sila lumabas na isang takilang bansa. Ang connection niya, makikita natin, yung bansang yun, ang paggagalingan ng ating Panginoon. So, lahat ng biyaya, ay binigay ng Diyos sa bansang iyo. Kahit sa gitna ng kailang kasalanan na ginawa sa Diyos at sila'y pinarusahan sa Babylon, bumalik pa rin sila. At least yung mga nagsisi at naging tapat sa Diyos dahil sila paggagalingan ng ating Panginoon. So yung connection na nakikita natin sa ating pag-aaral, makikita natin na may connection ng Old Testament sa New Testament. Sila'y magkaibang batas. In other words, hindi natin batas ang Old Testament. Pero may siyang kaugnay sa Bagong Tipan. So, pupunta po tayo sa pangatlong pangako, yung spiritual promise. Bago si Abraham o Abraham, itong sinabi ng Diyos doon sa ulupong, yung serpent. "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Sabihin natin, ano bang mas matindi? Yung masaktan na yung ulo o masaktan na yung sako? Hindi siya masasaktan yung anak ng babae. Kaya mas masakit ang sakit ng
Binhi ng ulo po. Bakit? Masasaktan yung ulo niya kanya. Makikita natin in a figurative sense, ang ulo ay nagpapakilala ng kapangyarihan. Dahil sa atin, ang ulo kumukontrol sa ating katawan. Pagka nagkaroon ka ng stroke, mapaparalyze ka dahil kumukontrol sa iyong katawan, nasira. So, ang ulo ay nagpapakita ng kapangyarihan. In other words, masisira ang kapangyarihan niya kanya. So, ito ay katapahan ng Panginoon. Nung namatay yung Panginoon sa krus, ano nangyari kay Satanas? Kay sa Diablo? Na walang kapangyarihan niya. For a long time, nang wala pa ang ating Panginoon, ang mga tao ay naging alipin ng kasalanan. In a sense, pag nagkasala ka, alang kaparaanan na mawala yung kasalanan mo. So, mananatili ka sa kasalanan mo. Pero nung namatay ang ating Panginoon, kasi yung dalawa. Ang Panginoon ay anak ng babae. Kaya nagkatawang tao ng ating Panginoon. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same. Sa ating Panginoon, totoo siya naging tao. Hindi katulad sinasabi ng Gnostics na hindi talaga siya naging tao. Parang naging tao lang, pero hindi siya tao. Talaga naging tao siya. That through death, He might destroy him who had the power of death. That is the death. Nung namatay ang Panginoon sa krus, namatay na rin ang kapangyarihan ng kasalanan. In other words, kaya pagkasala ka, may paraan na mapapatawad ka sa iyong kasalanan. So, nawalan kapangyarihan ng kamatayan. Ang kamatayan sinasabi rito ay yung paghihiwalay sa Diyos dulot ng kasalanan. Kung nagkasala kayo, mahihiwalay ka sa Diyos, pero sa pagkakataon na namatay ang Panginoon, kahit nagkasala ka, pwede ka magbalik sa Diyos dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. So, yun makikita natin sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang ating Panginoon, sabi niya, sang binhi ng babae, kanya. Siya anak ng babae. Palagay niyo, bakit ganito ang pagkasalita ginamit ni Apostle Paul? Bakit yung sinabing anak siya ni Maria, kanya? Sabi niya, anak siya ng babae, kanya. Hindi mo ba? Siya natin. But when the fullness of the time had come, ito rin po isang mahalagang bagay, the fullness of the time. Iyon takdang panahon ng pagtupad ng Diyos. Ganyan. Had come, God sent forth His Son, born of a woman. Ganyan. Born under the law. Ang ating Panginoon na buhay sa ilalim ng kausan ni Moises. So siya sumunod sa kausan ni Moises. Actually, siya lang ang nakasunod. Lahat ng mga Israelita, lumabag silang lahat sa kausan ni Moises, one way or another, ang ating Panginoon lang nakasunod. At di siya nagkasala. So yun makikita natin, yung ang ating Panginoon anak ng babae. At ang kamatayan niya, ay natalo niya ang Diablo. Kasi rin po natin, sino yung anak ng Diablo? Sino yung anak ng ulupong? Yung mga tao na kumalaban sa ating Panginoon. Maalala natin si John the Baptist nang papunta sa kanya yung mga Pariseo at Skriba para magpapabautismo. Kasi kayong lahi ng ulupong. At meron din tayong mababasak na mga awit na mga hentil kanya ay para baga nagkaroon ng nagkuntsaba sila para patayin ng Panginoon. Yun ang anak ng Diablo. Yung kaaway ng ating Panginoon. So, sino nagtagumpay? Nawalang kapangyarihan ng Diablo, nasaktan ng Panginoon. Pero nabuhay siya maguli, di ba? So, walang kwenta sa kanya yun. Pero ang Diablo, permanently, wala na siyang kapangyarihan sa panahon na ito. Dahil meron ng paraan ng Diyos para tayo ligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Kung pupunta tayo sa introduction ng Matthew, parang wala lang, pero may malaking bagay yun. Pansinin natin, si Mateo ay sumulat sa mga Hudyo. Hindi sumulat sa mga Gentiles, siya sumulat sa mga Hudyo. So maraming quotation ng Old Testament sa aklat ni Mateo. Para maipakita ni Mateo na si Jesus na pinako na sa krus ay hinihintay nilang Mesaya. Siya yung anak ni David na ipinangako at siya yung anak ni Abraham na ipinangako kanya. So, son of David. Di ba sa Genesis 49 verse 10, ang sabi ni Jacob kay Judah, the scepter
shall not depart from Judah. So yung lahi ng mga hari ay nasa lahi ng mga Huda. So ang ating po isang hari. Ayon po sa sinabi kay David, kay Judah. Tapos, sa Genesis 22 verse 18, and from your seed, kanya, all the families of the earth shall be blessed. So ito yung mga pangako na papasok sa kaisipan ng mga sinulatan ni Mateo. Ipinakikilala ko sa inyo kanya, yung pinangakong Messiah. Yun ang purpose ni Matthew. Siya ang anak ni David, siya ang anak ni Abraham. Hindi naman siya anak ni David directly. Ang ibig sabihin ng son, lahi ni David kanya. At lahi ni Abraham. So siya ang abinhi, makikita natin mamaya, na kung saan lahat ng mga bansa ay magkakaroon ng pag-asa ng kaligtasan. So yun makikita natin. So tingnan natin. Yan. In your seed, ganyan. Sa Genesis chapter 22 verse 18, sabi, in your seed, ganyan. All the families of the earth shall be blessed. Sino yung binhi na yun? Nagkikita niyo yung connection ng dalawa. Yung ating Panginoon. Sabi rito, now to Abraham and his seed were the promises made. It doesn't say, and to seeds as of many, but as of one. Dahil ang mga Israelita, sa kailang kaisipan, sila yung mga binhi na pinangakuan. Sabi, hindi kayo kanya. Si Kristo, binhi kanya. And your seed was Christ. And this I say, that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ. In other words, nung magbigay ng mag-usap si Abraham at ang Diyos sa mga pangako, 430 years later, dumating ang kautusan, ganyan. Hindi maaaring sirain ng kautusan na yon, yung tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, ganyan. So, yung ibig sabihin, yung kautusan ni Moises, hindi yan ng paraan ng kaligtasan. Tuloy natin. That cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, then it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, kung ito ay sa pamagitan ng kautusan ni Moises kanya, at ang mga tayo maliligtas, it is no longer a promise kanya. Dahil nagkaroon ng kautusan, wala pa yung Panginoon. Wala pa yung binhi. But God gave it to Abraham by promise. So makikita niya, sino yung binhi? Ang ating Panginoon. Pagdating ng ating Panginoon kanya, yan ang katuparan, nagkaligtasan ng lahat ng mga bansa. Na walang pakikatong sa Old Testament. Yung connection ng dalawa, di ba? Ilang libong taon ang pagitan noon. Sa pagitan ni Abraham at ng ating Panginoon. Pero kanya nagkatuparan niya. So yun nakikita natin in your seed, kanya. Yan ang ating Panginoon na matay sa krus. All the nations of the earth shall be blessed. So Old Testament, ang merong biyaya lamang ang bansang Israel. Pero tingnan nyo, lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain ganyan. Dahil sa Matthew chapter 28 verse 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So therefore make disciples of all the nations. So ito'y biyang Israel na. Lahat ng mga bansa na ito. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Pero hindi nila naintindihan yan actually. Dahil una, nangangalan sila sa mga Diyo. Hindi siya nangangalan sa mga Gentiles. Dahil sa andun pa rin yung prejudice nila sa mga laban sa mga Gentiles. Kinakailangan pang isang miracle sa sanggoyan ni Cornelius para maunawaan nila na yun ay totoo. Pero sinasabi ito yung effect ng kamatayan ng Panginoon ay para sa lahat ng mga bansa. Meron silang access ng kapatawaran sa pamagitan ng ating Panginoon. Sa Mark 16, ganun din. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Every creature means all nations.
He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. O tingnan niyo ang scope ng kamatayan ng Panginoon. Ito'y sa lahat ng mga bansa. All creatures. So, yung dalawa. Nung namatay ang Panginoon, yung nagkatapusan ng kautusan. Hindi na kailangan. Bakit? Dumating na ibinhi. Hindi na kailangan yung kautusan. Aalis yun talaga ng Diyos yun. Kaya mababasa natin sa Matthew 5 verse 17, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Nung dumating ang Panginoon, sumusunod sila ng kautusan ni Moises. So yung tapat na sumusunod. So hindi ko sinira ang kautusan ni Moises kanya. Pag sinabi to destroy the law, hindi mo susundin. Hindi sumunod siya. But to fulfill. Maraming mga hula ang nakalagay sa kautusan ni Moises patungkol sa ating Panginoon. Kaya ayun ay aking tutuparin kanya. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Isa, sumunod kayo kahit sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan. Hindi naman alphabet, yung pagsusulat ng mga Hebreo, yung period at saka yung title, may kahulugan nyo. So sabihin, kahit yung pinakamaliit na bahagi ng kautusan kanya, kailangan sumunod. Yan ang sabi ng sa verse 19. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven. Hindi kayo sumunod sa kautusan ni Moses, kay dakila sa kanan ng langit, ang sabi ng ating Panginoon. So kailan tapat yun? Nung namatay ang ating Panginoon sa krus, sa John chapter 19 verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there. Pag yung tubig, yung drink na yun, ay para bagang magpapamanhid sa'yo. Sa sakit, ganyan. And they filled the sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, ganyan. And bowing his head, he gave up his spirit. Ano natapos doon? Marami natapos doon. Natapos na ang kautusan ni Moises. Natapos ko na ang aking gawain, ganyan. Natapos na rin ang kapangyarihan ng kasalanan. But basically, ang sinasabi na ng Panginoon, tapos na yung kautusan, ganyan. Natupad ko na yung kautusan. Ang pangako niya sa Matthew 5:17, pag natupad na yung kautusan, alis siya na yung kautusan. Siya lang ang nakatupad eh. Siya yung makikita natin. Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 14, ito sinasabi ng Panginoon habang siya nakatao sa krus. Hindi na sinasabi ni Pablo. 30 years later, isulat niya sa mga taga-Efeso. For himself is our peace, who had made both one, and has broken down the middle wall of separation. Ano yun? Yun ang kautusan ni Moises. Before na may kautusan ni Moises, kung mayroon pang kautusan ni Moises, nahihiwalay ang Hudyo sa mga Gentile. Hindi sila pwede magsama. Having abolished in his flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, as to create in himself one new man from the two, thus making peace. Ano yung naging isang tao doon? That's Kristiyano. Hindi ka na Hudyo, hindi ka rin sa paningin ng Diyos. Ikay Kristiyano lang. Kaya dito sa Galatians chapter 3, mas tingnan natin. Wala ng Hudyo o Grego man, ganyan. So, hindi na kinikilala ng Diyos. Kung ikay Hudyo o Grego man, wala na siyang pakialam doon. Tayo isa kay Kristo Jesus, kanya. Sa Galatians 3 verse 28, verse 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay na binautisman kay Kristo, ay binili si Kristo, walang Hudyo o Grego man, ganyan. Walang alipin o malaya, walang lalaki, babae, sapagkat kayo lahat ay isa kay Kristo Jesus. Sino man sa atin ay maaaring maligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Na tinanggalan niya yung kautos niya, yung nagpapahiwalay kanya.
thus making peace. In other words, pwede magsama kayo ng Hudyo at mga Gentiles. And in that, He might reconcile them both to God in one body, in the Iglesia, to the cross, thereby putting to death the enmity. And He came and preached peace to you who are far off, yung mga Gentiles. Yung afar off, hindi ibig sabihin, geographically speaking, hindi. Afar off from God. Saling malayo sa Diyos. And those who are near, yung mga Hudyo. For through Him, we both have access by one Spirit to the Father. Yung access sa pamagitan ng Espiritu Santo, yun po isang metonymy. Espiritu Santo sinasabi, pero ito tumutukoy doon sa ibinigay ng Espiritu Santo. Yan ang salita ng Diyos. So pag naniwala tayo sa salita ng Diyos, tayo nagkakaroon ng access sa Ama, nagkakaroon ng kaligtasan. Ano ba yung law, commandments, and ordinances? Sa Nehemiah chapter 9, verse 13, you came down also on Mount Sinai and spoke with them from heaven and gave them just ordinances and true laws, good statutes and commandments. You have made known to them your holy Sabbath and commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses, your servant. Ibig sabihin, you made known to them your holy Sabbath. Previously, hindi nila alam. So, pinag-inutos na ng Diyos ang Sabbath sa bansang Israel. So, previous to that, walang batas tungkol sa Sabbath. Kahit natingnan natin ang Old Testament, wala tayong mababasa. So, yun ang inalis ng Diyos, yung kausan na yun. Nung ang ating Panginoon ay namatay sa krus. Tuloy po natin. So, yung kamatayan ng Panginoon, the end of the rule of sin and death. Wala na kayong kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Binasa natin kanina. Inasmuch na din, as the children have partaken of flesh and blood, yung mga tao, He Himself likewise shared in the same. Ito hindi naintindihan ng iba. Tao lang siya kanya. Hindi. Siya Diyos na nagkatawang tao. Kinakailangan niya magkatawang tao, katulad ng mga tao, para siya mamatay. That through death, He might destroy him with the power of death. Pag nagtatanong, namamatay ba ang Diyos? Ang Diyos sa kanya natural na kalangan, hindi siya pwedeng mamatay. Pero ang Diyos na nagkatawang tao, pwede siya mamatay bilang tao, hindi bilang Diyos. That is the devil. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Subject to the bondage of sin. Siya alipin ng kasalanan. Wala silang kapangyarihan lumaya doon. Okay? Pero sa kamatayan, natanggal yun. Kung siya namatay sa krus ng ating Panginoon. Kaya babalik pa rin tayo sa Genesis 3:15, di ba? And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Kanya. Nasaktan ng Panginoon. Totoo yun. Pero nasaktan ang Diablo dahil nawala ang kanyang kapangyarihan. So, technically speaking, ang Diablo, ala siyang kapangyarihan. Ginagawa tinutok sa inyo mga tao para magkasala rin sila at magkasama ng Diablo sa impyerno. Yan ang gusto ng Diablo ngayon. Pero wala na siyang kapangyarihan tayo maging alipinin tayo ng kasalanan dahil nandun na yung Panginoon na namatay sa krus. Inalis na niya yung kapangyarihan na yon ng tinatawag nating Diablo. Sa Pentecost, ano nangyari dyan? Ito yung Pentecost, meron parang dila ng apoy na pumunta sa mga apostles. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified. Gano'ng katapang yung mga apostol, no? Libo-libo yung mga tao dyan sa Jerusalem. Ang sasabihin ng mga apostle, sa pangunan ni Apostle Peter, na pinatay nyo kanya. Gano'ng kahirap sabihin niya, di ba? Both Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Ano sabi niya? In the name of Jesus Christ. So meron siyang kapangyarihan, di ba? Na magpatawad at magalis ng kasalanan. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ano yung scope niya? Sa lahat. For the promise. Ano yung promise?
promise of salvation is to you, yung kausap niya, maudyo, and to your children, maudyo rin nyo, and to all who are far off, yun ang mga Gentiles. And as many as the Lord our God will call them. Yun yung scope ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon. Ito nagsimula sa araw ng Pentecost. Pagkaraan po ang 50 days pagkatapos namatay ang ating Panginoon. Acts 2:30. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that the fruit of his body, according to the flesh, ito yung si David, he would raise up the Christ to sit on his throne. So, tingnan nyo, kayo nagsimula yung kaharian sa araw din ng Pentecost. Dito tinupad ang pangako ng Diyos kay David na sa papagit na bunga ng kanyang laman ay merong upo sa trono niya kanya. He foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh in corruption. Dahil siya nabuhay na magulay. Pasinin niyo, Hudyo nagsasalita. Yung unang pangusap, that his soul was not left in Hades, so siya nabulog doon, so siya nabuhay na maguli, nor did his flesh in corruption. Pareho lang yan, siya nabuhay na maguli. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses, they were therefore being exalted to the right hand of God. Ang ibig sabihin ng right hand of God, hindi kapangyarihan ng Diyos. And having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. Right? O, saan nagsimula yung kaharian? Doon sa Pentecost. So ang ating paisang hari at sa tagapagligtas. So kaya nga siya anak ni David at anak ni Abraham ganyan. So yun ang kaligtasan na sinimula natin. Doble lang. So pasinin natin. Ito yung timeline. Mula po nung dalangin ng Diyos ang lahat ng sanlibutan, meron siyang plano ng kaligtasan, di ba? So yung simula yan, nagpumili na siya ng isang bansa. Binigay ang kautusan ni Moises. At sa namatay ang ating Panginoon sa krus, at nagsimula ang Iglesia. Doon namatay sa krus ang ating tatapos na rin ang kautusan. Anong connection ng dalawa? Ang connection ng dalawa, ang Old Testament ng paghahanda ng Diyos. Kasi pagdating ng ating Panginoon, ang bagong tipan ng katuparan niya. So, meron siyang connection. Pag pinag-aaralan mo ang Old Testament, lalo mo naiintindihan ang ginawa ng Diyos. Bakit sa buong pag alam natin itong context na ito ng pagliligtas ng Diyos, bakit ang laki ng tiyaga ng Diyos sa bansang Israel? Bakit kahit sa gitna na kayo ng kasalanan, nagtsasaga ng Diyos sa bansang Israel? Dahil doon magagaling ang ating Panginoon. Kung papatayin niya ang bansang Israel, hindi niya matutupad yun, yung pangako ng Diyos kay Abraham. So isunulit, nagtatali sa buong Biblia, ang ating Panginoon. At ang pagliligtas ng tao, ng Diyos sa mga tao, sa pamagitan ng ating Panginoon. Yan ang nasa kaisipan ng Diyos. Bago pa siya maglala, hindi yung personal predestination na sinasabi ng Calvinist sa pangunan ni John Calvin. Hindi totoo yun. Tulad ng tinuro na sa unahan ng ating pag-aaral. Hindi totoo yun. Ang Diyos wala siyang kinikilingan. Katulad lang siya mag-ulan. Ala sa kinikilingan. Nagkagustuhan niya, kanya mga anak ay mapunta sa magandang kalag. Ganun din ang Diyos. Bakit mo pipiliin ng isa na maligtas, tapos grupo ng iba na mapaparusahan? Kasi tatawagin mo isa mabuting ama, hindi mabuting ama yun. Pagka ganun ang Diyos. So, tingnan nyo. Pagka nakita natin yan, sabi nga ng salitang modernong kanto, pag nag-gets mo yan, ganyan. Nag-gets mo ng Biblia. Naintindihan mo ng Biblia. Lahat ng mga detalye dyan, papasok lahat dyan. Bakit andun ang kasaysayan ni Ruth? Para lang patunayan, si Kristo ay lahi ni David. Dahil si Boaz ay lolo ni David, actually. Kaya nandun lang yun. Pagdating ng genealogy sa Matthew chapter 1, makikita mo yun. So pinatutunayan noon yung sinasabi ni Matthew, di ba? Bakit andun ang kasaysayan ni Esther? Eh wala na, yun ang aklat sa Biblia na walang Diyos na binanggit. Dahil yun ang preservation ng bansang Israel. Kung pinatay nung tao may planong patayin ng mga Hudyo, patayin mga Hudyo.
Pero hindi, sila niligtas ng Diyos. Sa pamagitan ni Esther na asawa ng Lahari, na isang Hudyo. So yung bakit nandun yung mga propeta? Ang mga propeta, dalawang trabaho nila. Ang trabaho ng propeta, mangaral laban sa kasalanan ng bayan at hinihimok sila magsisi at ang pagpapakilala at pagdating ng isang tagapagligtas. So yan ang buong banal na kasulatan. Merong pagkakaiba ng kautusan, kaya hindi tayo sumusunod sa Old Testament, dahil hindi natin kautusan yun, yun ay kautusan sa bansang Israel. Para may ipakita sana ng Diyos na sila isang banal na bansa na paggagalingan ng kanyang anak. Unfortunately, nagkasala sila. So sila naging naparusahan, pero pinilig sila ng Diyos. Dahil may taktang panahon, dating ang ating Panginoon siya naman, galing sa bansang Israel. Kung naintindihan natin yan, masasagot natin yung mga Sabatista, masasagot natin yan dahil nakikita natin ang kalooban ng Diyos. Ako nung nag-umpisa akong maging mangaral, pero wala rin ako alam. Nangangapa ka rin sa dilim. Pero may binigay sa akin, pangit na aklat. Hindi mo pagmamalaki yung tsura ng aklat na yun. Paperbound lang siya. Wala pa ka-style. Ang nakalagay the theme of the Bible, the redemption of men. Si Pearl Jenkins, ang author na. Pinag-aaralan ko yun. Naintindihan ko yung sinasabi ng banal na kasulatan. At magiging madali ang ating pag-aaral sa buong Biblia. Kung naintindihan natin ang pagliligtas ng tayo, yan ang kaso, time of salvation. Yan ang tema ng Biblia. Kaya nakasulat ang lahat ng nakasulat sa Biblia para maipakita sa atin ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin. Although, bago pala lang yun, nakita na niya sa kanyang kaisipan na meron siyang kapangyarihan tumingin sa mangyayari na wala siyang kinalaman. Hindi natin maintindihan kasi hindi tayo Diyos. Kasi kaya ng iba, pag nakita ng Diyos ang mangyayari sa panginaharap, kinokontrol na yun. Hindi niya kinokontrol yun. Meron control lang Diyos sa mga events. Pwede niya kinokontrol lang lahat ng mga bagay. Meron tayong free will. So, na nagkasala si Adam, hindi kontrolado ng Diyos yun. Pinili ng Diyos na magkasala sa sarili niya kaisipan. So, gano'n, ang balance ng kapangyarihan ng Diyos at yung free will ng tao. Kaya nag-a-adjust ang Diyos sa mga panahon, makikita natin. So, yun makikita natin gospel plan of salvation. Pag nakita natin ang picture na yan, ang buong Biblia. Di ba yan ang buong Biblia? Makikita natin. O yun ang buong Biblia. Pag nakita natin yan, nakita na natin ang katotohanan sa isang maikling paraan. Dahil yan ang parang summary ng pagliligtas ng Diyos sa tao. So ito po ang ating katapusan po ng ating sharing dyan sa bagay na yan.